Hindi pa ba halata? Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ka lang ba o natural na bobo ka. Ginawa ko yun para malaman mo na mas mahal ako ng mga magulang natin kahit na ampon lang ako. Talino ko, di ba? Nakukuha ko palagi ang simpatsya nila mommy at daddy. Samantalang ikaw, lagi na lang napagsasabihan. Nasisisi sa bagay na wala ka naman talagang kinalaman. Hindi po totoong sinasabi mo. Okay naman po tayo ah. Binigyan mo pa nga po ako ng alahas na ikaw mismo ang nag-design. Angel! Anong ginagawa mo? Gusto ko lang namang humingi ng tawad sa mga nasabi ko sa'yo kahapon. Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin? Bakit? Mahal na mahal kita, Angel. Oo, alam ko, ampon lang ako. Pero sa puso ko, totoong kapatid kita. Ate Lucy, ano po bang sinasabi mo? Hindi po kita maintindihan. Sorry na talaga. Nadala lang ako ng emosyon ko kahapon. Hindi ko naman alam na ikinasama pala ng loob mo yun. Magkapatid tayo, di ba? Mahal mo rin naman si ate, di ba? Angel? Wag! May mga pangyayari sa ating buhay na hindi na tayo nakakapag-isipan ng tama. Lalo na kapag pinairal natin ang ating emosyon. Nandyan ang inggit, selos at takot sa pagbabago. Kagaya na lang ng ating letter sender na si Lucy Pearl. Bagamat mahal siya ng mga kinalakihan niyang magulang, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kompetensya sa presensya ng tunay na anak ng mga umampon sa kanya. Kaya lahat ng paraan ay ginawa na niya para lang mas lumamang siya. Kahit pa nga buhay ang maging kapalit. Ano-ano kaya ang kanyang mga gagawin sa tunay na anak ng umampon sa kanya? Paano kung bumalik sa kanya ang mga gagawin niyang kamalian? Magbabago ba ang kanyang nararamdaman? Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Ang ganda naman ng anak mo, Maloy. Napakaputi at ang lusog-lusog. Ilang taon na siya? At anong pangalan niya? 5 taon na po siya. Pinangalan ko po siya sa lola ko na si Lola Luisita at sa inyo pong ina na si Senyora Perlita. Siya po si Lucy Pearl. Ano nga palang sadya mo sa aming mag-asawa? Kailangan niyo ba ang tulong namin? Magsabi ka lang, Maloy. Alam mo naman na handa kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Mahirap man po at masakit para sa akin pero gusto ko po sanang ipaampon ng anak ko. Hindi ko po siya kayang pag-aralin eh. Iniwan na po ako ng asawa ko. Ayoko pong maranasan niya ang hirap sa murang edad. Pinalayas na rin po kami sa dati naming bahay. Kaya nakikiusap po ako. Kupkupin niyo po sana ang anak ko. Tatay? Para sa iyo ito, anak. Sana dumating ang panahon na maintindihan mo ako. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Kasi kung ako lang, gustong-gusto ko. Matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng anak. Sigurado po ako. Hindi na po magbabago ang desisyon ko. Isa pa po, higit na makakabuti sa anak ko kung nasa poder niyo po siya. Sigurado ka ba talaga? Pwede kitang bigyan ng trabaho. Sigurado na po ako. Parang awa niyo na po. Kung yan talaga ang desisyon mo, tatanggapin namin. Isang biyaya ang pagpili mo sa amin para magpalaki sa anak mo. Salamat sa tiwala. Pumapayag na po kayo? Oo naman. Sandali lang, mag-usap na muna kayo ng asawa ko. May kukunin lang ako. Hintayin mo ang pagbabalik ko, ha? Sa pagkakaalala ko po ay tumayo si Daddy Gab at naiwan kaming tatlo nila tatay at mami Penelope. Pagkakatanda ko pa ay panay ang yakap sa akin ni tatay. Hinalikan pa niya ako sa noo. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal bago bumalik si Daddy Gab. Bata pa po ako noon, Lola Telang. Kaya ang ilang detalye, kagaya ng mga oras, ay hindi ako sigurado.
Ang natatandaan ko lang po ay may inabot na sobre si Daddy Gab sa Tatay Maloy ko bago siya umalis. Hahabulin ko pa sana siya noon, pero mahigpit po akong niyakap ni Mami Penelope. Tatay Maloy! Tahan na, Lucy Pearl. Tatay! Tahan na, Lucy. Gusto mo ba ng cake? Alam mo, magaling mag-bake ng cake ang Mami Penelope mo. Mami Penelope? Tama, ako na ang magiging Mami Penelope mo at siya naman ang magiging Daddy Gab mo. O ano, gusto mo ba ng cake? Opo. Simula ng araw na yon ay naging mas masaya ang mga sumunod na araw, buwan at taon para sa akin. Lagi akong may bagong laruan at mga damit. Kaya naman kahit nasa kinder pa lang ako noon ay nag-aaral ako ng mabuti. Sa tuwing may mga nakukuha akong star noon, ay may regalo akong natatanggap mula sa mga umampon sa akin. Kagaya na lang ng araw na yon. Baby Lucy, nandito na kami ni Daddy. Mami! Daddy! Oh, anak, anong pinapanood mo? Tungkol po sa magkapatid. Aba, bakit? Gusto mo na bang magkaroon ng kapatid? Ayoko po. Kasi sabi po nila, kapag may kapatid na ako, hindi na daw po ninyo ako love. Babalik daw po ako kay Tatay Maloy. Anak, hindi yun totoo. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Mga kaklase ko po. Tsaka po mga yaya po nila. Ampon lang daw po kasi ako eh. Tapos kanina po sa pinapanood ko, laging nag-aaway ang magkapatid. Kawawa yung isang bata kasi hindi na siya love ng mama at papa niya nang dumating na ang kapatid niya. Kaya ayoko po ng kapatid. Anak, hindi namin gagawin sa iyo yun. Pag nagkaroon ka ng kapatid, mamahalin namin kayong dalawa ng pantay. Isa pa, magkakaroon ka na ng kakampi kapag wala kami ni Mami. Basta! Ayoko po! Hayaan mo na muna, Gab. Ganyan talaga ang mga bata. O bueno, tara na sa komedor. Marami kaming biniling pagkain. Naalala mo yung kinain natin nun sa mall? Strawberry cheesecake! Yay! Masayang-masaya ako ng sandaling yon. Lalo na nang sumapit ang gabi at basahan na naman ako ni Mami Penelope ng fairy tales. Lumipas ang ilang buwan. Malapit na ang kaarawan ko noon. Nasa sala kaming tatlo ni na Mami. Nanonood kami ng pelikula. Nang bigla ko na lang napansin na parang naihi si Mami sa kinauupuan niya. Daddy, basa po si Mami. Gab, kunin mo na ang hinanda kong bag. Magpunta na tayo sa ospital. Pumutok na ang panubigan ko. Ano? Sige, sandali lang. Lucy, bantayan mo Mami mo. Sandali lang ako. Ano po ang nangyayari kay Mami? Hindi sumagot si Daddy. Nagmamadali siyang umalis at tumakbo papunta sa kwarto nila ni Mami. Habang ako naman ay nakakaramdam na ng takot. Lalo na nang sumigaw si Mami at humawak sa tiyan na lumaki. Hindi ko pa po alam kung ano ang nangyayari noon. Ang alam ko lang ay nahihirapan si Mami. Para siyang nasasaktan. Nang makabalik na si Daddy ay binuhat na niya si Mami. Sumunod lang ako sa kanya. Habang nasa sasakyan kami ay panayang sigaw ni Mami. Para siyang nahihirapan. Ako naman ay naiiyak na rin, Lola Telang. Kahit hindi ko pa naiintindihan noon ang nangyayari, ay alam kong may hindi tama. Nang makarating kami sa ospital ay iniwan na muna ako ni Daddy sa loob ng sasakyan. Binuksan lang niya ang bintana, pero nagbili naman siya sa akin. Dito ka lang anak ha. Dadaling ko lang sa loob si Mami mo. Babalikan kita. Magiging okay po ba si Mami? Oo anak, huwag ka nang umiyak ha. Babalik ako. Huwag ka makikipag-usap sa mga hindi mo kakilala ha. Opo.
Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako binalikan ni Daddy Gab. Ang natatandaan ko ay nakaidlip ako noon sa likod na upuan ng sasakyan. Nagising lang ako nang may maramdaman akong humahaplo sa ulo ko. Nang maidilat ko ang mga mata ko, nakita ko ang masayang mukha ni Daddy Gab. Pupungas-pungas naman akong umupo ng maayos at saka humawak sa kamay niya. Daddy Gab, nasaan na po si Mami? Nasa loob siya, hinihintay niya tayo. May sorpresa kasi para sa'yo. Ngumiti ako sa sinabi ni Daddy Gab. Niyakap ko rin siya. Nasasabik na kasi ako sa sorpresang sinasabi niya noon. Kaya naman inaya ko na siyang puntahan si Mami. Binuhat naman po niya ako, Lola Telang, at pumasok kami sa loob ng ospital. Nang marating namin ang silid na kinaroroonan ni Mami, ay nabura ang mga ngiti ko sa labi. May nakita kasi akong bata na hawak niya. Habang si Daddy naman ay masayang lumapit pa kay Mami. Ibababa niya sana ako, pero mahigpit akong yumakap sa leeg niya. O anak, bakit? Ayaw mo ba makita ang sorpresa sa'yo ni Mami? Ayaw! Gusto ko na pong umuwi. Pero, Sige na, Gab. Baka pagod na ang bata. Umuwi na muna kayo. Kaya ko naman na. o sige pala, ayusin ko na lang muna ang magiging kwarto ng Angel natin. Umuwi na nga kami noon ni Daddy, Lola Telang. Pagka-uwi pa lang ay nagkulong na ako sa kwarto ko. Dumiretso akong humiga sa kama ng padapa. Hindi ko alam pero kinakabahan ako. Parang nag-echo pa sa tenga ko ang mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa pagiging ampon ko. Tinakpan ko pa nga ang dalawang tenga ko. Pero patuloy pa rin ang mga boses na naririnig ko. Sa pag-uwi ni na Mami at ng baby sa bahay, nagsimula na rin ang kalbaryo ko. Lalo na kapag nag-aaral ako sa gabi pagkagaling sa school. Ano ba yan? Paano ako makakapag-aral kung panay na lang siyang iyak? Nakakainis! Araw-araw ay gano'n na ang ganap sa bahay. Napansin ko rin na mas marami na silang panahon sa baby. Naisip ko tuloy na totoo pala ang mga sinasabi sa akin noon ng ibang tao. Kaya mas nadagdagan ang inis ko sa kanya. Isang araw, napadaan ako sa kwarto ni Angel. Natutulog siya sa crib. Lalagpasan ko lang sana siya, pero may pumasok sa isip ko na ideya. Naalala ko ang napanood ko noon na pelikula ni Maricel Soriano at Angelica Panganiban. Yung ampon lang si Angelica. Lumingon-lingon ako sa paligid. Sinigurado ko muna kung may ibang tao ba sa paligid. Nang wala akong makita ay dahan-dahan akong pumasok sa loob ng silid ni Angel. Lumapit ako sa kanya. Natutulog siya. May mga laruan pa nga sa palibot ng crib. Napangiti ako ng malaki nang makita ko ang unang maliit sa ulunan niya. Kinuha ko yun. Kabado man ako ay itinakip ko ang maliit na unan sa mukha ni Angel. Kagaya ng ginawa ni Angelica noon sa totoong anak ni Maricel Soriano. Hindi ko alam kung gaano katagal yun. Nang makarinig ako ng mga yabag, natatarantang kinuha ko ulit ang unang ipinatong ko sa mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong nag-iba ang kulay ng mukha niya. Kaya naman para hindi ako mahalata ay nagkunwari akong tinatawag si Mami. Mami! Mami! Si Angel po! Humahangos namang dumating si Mami Penelope. Tarantang tiningnan niya si Angel. Nang bigla na lang siyang sumigaw at dinampot si Angel na hindi man lang nagising. Gab! Ihanda mo ang sasakyan! Bilisan mo! Bakit? Ano nangyayari? Lumapit si Daddy kay Mami at Angel. Kinuha niya kay Mami Penelope ang baby. Sa kanya ginamit ang daliri niya na parang pinipindot-pindot ang bandang dibdib ni Angel. Nakatingin lang ako sa ginawa ni Daddy Gabby. Habang si Mami naman ay iyak lang ng iyak. Mas lalo kong naramdaman na hindi ako parte ng pamilya. Idinidikit pa niya sa tenga niya ang dibdib ni Angel nang bigla na lang umubo ang baby. Hindi ko rin alam. Ano bang nangyari, Lucy Pearl?
Kasi po, kanina, pagdaan ko napansin ko po na nakababa ang unan sa mukha ni Baby Angel. Kaya po lumapit ako para tanggalin. Tapos, nakita ko po na iba na ang kulay niya. Anak, maiwan ka na muna rito ah. Dadalhin lang namin ang kapatid mo sa ospital. Babalik agad si Daddy pagkatapos matignan si Angel. O sama ka na lang kaya sa amin. Hindi na po. Kailangan ko pa pong gumawa ng assignment. Tsaka babalik din naman po kayo kaagad. O sige anak, kapag nagutom ka, may pagkain tayo sa ref. At saka nandyan pa naman ang tagaluto natin. Magsabi ka na lang sa kanya ha? Nang makaalis na sila ay napasimangot ako. Naiinis na naglakad na lang ako pabalik sa kwarto ko. Doon ay nagbabad na lang ako sa panonood ng telebisyon. Lumipas pa ang 5 taon. Graduating na po ako ng elementarya. Masayang ibinalita ko kina Mami na may mga award akong makukuha. Valedictorian din ako sa batch namin. Mami! Daddy! O anak, nandito ka na pala. Halika na at magmerienda na muna tayo. Umupo ako sa silyang nakalaan talaga para sa akin. Masayang masaya akong ibinalita sa kanila ang pagiging valedictorian ko sa paparating na graduation namin. Inabot ko pa sa kanila ang sulat na galing sa advisor ko. Malaki ang ngiti ni na Daddy at Mami, habang si Angel ay kinakalabit ako. Gusto ko pa nga sana siyang sikuhin, kaya lang ay ayoko namang magalit sa akin sina Mami at Daddy. Kunwari na lang na malambing ko siyang kinausap. Oh, bakit, Baby Angel? May sasabihin ka ba kay ate? Ate Luliper, laro po tayo. Kain po ako dami. O sige, pero ubusin na muna natin pagkain ha. Apo. Sakto ang dating mo anak. Masarap ang ginawa kong merienda. Wow, cupcakes! Thank you po, Mami. Favorite ko po to eh. Lalo na yung may chocolate po sa gitna. Ako rin. Favorite ko po, kolate. Pilit akong napangiti. Habang sina Mami at Daddy naman ay natawa sa paraan ng pagbigkas ni Angel sa mga salita. Kumagat na lang ako sa cupcake na kinuha ko. Hindi ko napansin na binabasa na pala ni Daddy ang sulat na inabot ko. Aba, ang galing naman ng anak namin ah. Hakot award. Congrats anak. Talaga namang magaling ang anak natin. Kanino pa ba magmamana yan? Eh di sa atin, duda ka pa ba? Alam ko, kaya sobrang proud ako sa anak natin. Pinagmamalaki ko nga siya sa ospital eh. Sinasabi ko talaga sa lahat na matalino at mabait ang anak natin. Mami, Daddy, sana po, pagkatapos ng graduation, dalhin niyo po kami ni Angel sa Enchanted Kingdom. Sabi po ng kaklase ko, maganda raw po dun eh. Walang problema anak. Pupunta tayo ng Enchanted Kingdom. Enchanted Kingdom? Mali, Enchanted Kingdom. Ulitin mo. Enchanted Kingdom! Yay! Natawa kaming tatlo ni na Mami at Daddy. Masaya namang pumapalakpak pa si Angel na akala mo ay tumama na siya sa pagbigkas. Lumipas pa ang mga araw. Natapos na ang graduation ko sa elementarya. Naghahanda kami noon para sa pagpunta sa Enchanted Kingdom. Excited na ako noon. Nauna na kami ni Angel sa loob ng sasakyan. Tinulungan ni Daddy si Mami na bitbitin ang mga gamit na dadalhin namin. Habang nasa sasakyan ay panay ang kanta ni Angel ng Twinkle Twinkle Little Star. Naiirita ko naman siyang sinaway. Pwede ba, Angel? Tumahimik ka nga. Sakit na ng tenga ko kakakanta mo eh. Pwede bang manahimik ka na lang? Nakakainis. Iba na lang po kanta, Angel. No! Ayokong marinig ang kanta mo o kahit ang boses mo man lang. Kaya kapag hindi ka na nahimik, kukurtin ko at papaluin ko ang puwet mo. Pagkatapos kong sabihin yon kay Angel, ay naiiyak na lumayo siya ng pagkakaupo sa akin. Kaya napangisi ako noon. Sakto namang dumating na sina Mami at Daddy, bit-bit ang mga gamit namin.
Nang makapasok na sila sa loob ng sasakyan, ay umalis na rin kami. Buong biyahe namin ay natulog lang ako. Ayokong makipagkulitan at makipagplastikan sa anak ni na Mami at Daddy na si Angel. Masisira lang ang araw ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakatulog. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong mahihinang pagyugyog sa akin ni Mami Penelope. Anak, gising na. Nandito na tayo. Yay! Ate, di ka na po. Tantitindam na po tayo. Oh, handa na ba kayo mag-enjoy? Apo. Opo, Daddy. Masayang masaya kami, pero hindi kami kaagad pinababa ni Daddy. Bibili raw muna siya ng tiket namin. Nang makabili na si Daddy ay masaya kaming pumasok sa loob ng Enchanted Kingdom. Nakahawak pa nga sa kamay ko si Angel. Kahit gusto kong iwaksi yun, ay pinigilan ko ang sarili ko. Lalo na at nakatingin sa amin sina Mami at Daddy. Kinuhanan pa nga kami ng pictures. Magkaganon pa man ay nag-enjoy naman ako ng araw na yon. Bago matapos ang araw na yon, ay umungot pa ako ng isang hirit kina Mami at Daddy. Oh, napagod ba kayo? Mami, Daddy, Yes, anak. gusto ko po sanang sumakay sa Ferris wheel. Sasama ko po si Angel. Sige Angel. Hawak ka lang kay ate mo ha. Apo, Ferris wheel? Ano po yun? Basta, pag sumakay tayo ron, makikita natin ang lahat ng nasa ibaba. Kitang-kita ko ang malaking ngiti ni Angel. Lingid sa kaalaman niya at ng mga magulang namin ay may iba akong plano. Balak kong turuan ng masasamang salita si Angel. Hindi ko naman kasi magawa yon pag nasa bahay kami. Natatakot ako marinig ni na Mami at Daddy ang gagawin ko. Nang makasakay na kami sa Ferris wheel ay panayang hagik-gik ni Angel habang nakatanaw sa labas. Kunwari naman na hinahawakan ko siya. Pero nang umandar na ay binitawan ko na ang braso niya. Saka ko siya pinaupo sa tabi ko. Angel, halika dito. Tumabi ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, ate? May mga ituturo ako sa iyong mga salita. Yun ang uso sa school namin. Sige po. Yun na nga po, Lola Telang. Tinuruan ko po siyang magmura. Pero sa lahat ng tinuro ko ay isa lang ang nabibigkas niya ng tama. Yun ang salitang gago. Pero ayos na rin po yun para sa akin. Ang mahalaga ay mapapagalitan siya ni na Mami. Nang matapos na ang pag-ikot ng Ferris wheel ay sinalubong na kami ng Mami at Daddy. Pagkatapos po ay umuwi na rin kami ng bahay. Habang nasa biyahe pa uwi ay nakatulog kami ni Angel. Hindi ko na rin po kasi napigilan ang pagod ko. Basta ang alam ko po ay nasa kwarto na ako nang magmulat ako ng mga mata. Kinabukasan, naiwan ako at si Angel sa bahay. Ayos lang naman yon sa akin. Basta't hahayaan ko lang siyang maglaro habang nanonood ako ng pelikula sa TV. Kaso, sadyang malikot at makulit si Angel. Panay siya kalabit sa akin habang inaabot ang mga bond paper na may mga drawing. Naiinis na kinuha ko ang mga iyon at saka pabagsak na inilapag sa lamesitang nasa harapan ko. Ano ba talagang problema mo? Hindi mo ba nakikita nanonood ako? Istorbo ka! Ate Elflen po. Ano? Anong elephant? Hoy Angel, 5 taon ka na pero bobo ka pa rin magsalita. Tanga ka talaga. Gawa Ate Elflen, Angel. Hindi ko na sana siya papansinin nang may biglang pumasok na ideya sa isip ko. Kaya kahit naiirita ko nun sa kanya, kinuha ko ang papel na inabot niya kanina. Gusto mo nagawan kita ng eroplanong papel? Sige, gagawan kita. Pero doon ka maglaro sa gilid, ha? Opo, yay! Gawa Elflen, Ate Lutipel. Masaya akong gumawa ng maraming eroplanong papel. Inilagay ko pa yon sa laruang basket ni Angel.
Ilang minuto rin bago ko natapos ang mahigit sa 10 eroplanong papel at saka ko inabot kay Angel na may malaking ngiti. Parang gusto kong tumawa nang makita ko ang saya sa mukha niya. Lalo na nang tumakbo siya papalapit sa isang parte ng bahay kung saan nakalagay ang mga iniingatang florera ni Mami. Bumalik na ako sa panonood ng pelikula. Titig na titig ako sa pinapanood ko. Tungkol kasi yon sa magkapatid na laging magkaaway. Inaaral ko ang mga ginagawa ng bida sa pelikula. Natutuwa ako na makakuha ng ideya mula roon. Nasa ganong pag-iisip ako nang makatanggap ako ng text mula kay Mami. Binasa ko yon. Pauwi na pala sila. Nagulat ako nang makarinig ako ng malakas na tunog mula sa parte ng bahay kung saan naglalaro si Angel. Nilingon ko yon. Doon ko nakitang nabasag ang isang florera ni Mami. Napangisi ako nang makita yon. Ang galing talaga ng timing mo, Angel! Ay, Angel! Ha? Ano nangyari? Ate? Tumayo ako at nilapitan siya. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Angel. Kaya tiningnan ko kung may sugat ba siya. Nang wala akong makita ay saka ko lang tiningnan kung anong florera ba ang nabasag niya. Lihim akong napangiti nang mapagtantong ang naiwang regalo pala yon ng ina ni Mami Penelope. Sakto namang narinig ko ang sasakyan nila Mami at Daddy. Kaya nagpanggap akong pinupulot ang mga nabasag na piraso ng florera. Nang marinig ko na ang pagbukas ng front door, ay sadyang sinugatan ko ang daliri ko. Aray! Sinigurado ko na malakas ang pagsigaw ko para marinig ni na Mami. Hindi naman ako nabigo. Humahangos na lumapit sa amin sina Mami at Daddy. Anong... Ang regalo sa akin ni Mama! Anong nangyari, Lucy? Nasaktan ba kayo? Lumuhod si Mami sa harap ng basag na florera. Habang si Daddy naman ay tinitignan kami ni Angel kung may sugat ba kami. Doon nakita ni Daddy ang hiwa sa daliri ko. Daddy, Mommy, sorry po. Hindi ko po nabantay ang mabuti si Angel eh. Masyado po kasi akong nakatutok sa panonood ng pelikula sa TV. Ay, dito na muna kayo. Kukuha lang ako ng panlinis at panggamot sa sugat mo, Lucy. Nang makaalis si Daddy ay bumaling ako kay Mami. Lumuhod ako sa gilid niya at umiyak. Hingi ako ng hingi ng tawad sa pagkabasag ng florera niya. Mommy, sorry po talaga. Huwag ka po sanang magalit sa amin ni Angel. Anak, hindi galit si Mami. Tumayo ka. Nalulungkot lang ako. Pero hindi ako magagalit sa inyo. Lagi mong tandaan yan, Lucy. Kayo ang kayamanan ko na hindi kailanman matutumbasan ng kahit ano. Sorry po talaga. Huwag ka nang umiyak, anak. Ano ba nangyari? Sabihin mo kay Mami. Promise, hindi ako magagalit. Basta magsabi ka ng totoo, anak. Ano po kasi? Sige, anak. Sabihin mo sa akin. Kanina po, nagpagawa sa akin ng eroplanong papel si Angel. Sabi ko po sa kanya, maglaro na lang po muna siya. Tatapusin ko lang po sana yung pinapanood ko bago po ako makipaglaro sa kanya. Kaso, bigla ko na lang pong narinig na may nabasag. Bala ko po sanang linisin eh. Kaya lang po nasugat ako. Hay, hali nga kayo. Niyakap kami ni Mami Penelope. Yun naman ang inabutan na eksena ni Daddy. May dala na siyang lalagyan na ang alam ko ay pinaglalagyan ng mga gamot. Ang daya, dapat kasama ako. Naku, ikaw talaga. Ang mabuti pa, gamutin mo na muna si Lucy. Liligpit ko lang to. Baka mamaya mabubog pa ang mga anak natin. Okay. Ginamot nga ako ni Daddy. Si Angel naman ay panay ang pag-uusisa. Tanong pa ng tanong kay Daddy.
Hindi yon ang huling ginawa ko. Marami pa akong ginawang bagay na magpapalayo sa loob nila Mami at Daddy kay Angel. Nandyang tinapunan ko ng kung ano-ano ang bagong damit ko na regalo nila Daddy at Mami. Pinalabas ko na si Angel ang may gawa nun. Dahil doon ay mas napapalapit ako kila Mami at Daddy. Habang si Angel naman ay lumayo na ang loob sa akin. Magkaganon pa man ay hindi ako tumitigil sa pagpapahamak sa kanya. Kagaya na lang nang magpunta kami sa bahay ng kapatid ni Daddy na kababalik lang galing US. May alaga silang aso na maingay, pero halatang magaling makihalubilo sa tao. Angel, ang cute ng aso nila, oh. Wow! Angel ko to, ato! Talaga ba? Naku, dapat matuto ka munang magpakain ng aso. Oo, gusto mo ng aso, di ba? Ito, oh, isubo mo yan sa kanya para makakain na siya. Masayang kinuha ni Angel ang inaabot kong prinitong hita ng manok. Nang makuha na niya sa akin yun, ay nagmamadali siyang lumapit sa aso na nasa hardin. Pagkalapit niya sa aso ay inilapit niya ang kamay niyang may hawak na manok. Napangisi naman ako habang pinapanood ang mga sunod na mangyayari. Kitang-kita ko kung paano nakagat ng aso ang maliliit niyang kamay. Gusto ko sanang tumawa, kaso baka makahalata sina Mami at Daddy. Ilang sandali pa ay pumalahaw na siya ng iyak. Kaagad naman akong umarte na tinawag ang mga magulang namin. Mami! Daddy! Si Angel po! Humahangos namang lumapit sa akin sina Mami at Daddy. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha nila. Nagpanggap naman akong naiiyak habang sinasabi ko sa kanila ang nakita ko. Mami! Daddy! Nakagat po ng aso si Angel! Ano? Gab! Ang anak natin! Tumakbo naman si Daddy papunta sa kinaroroonan ni Angel. At kagaya nga ng inaasahan ko, nakagat nga si Angel. Binuhat siya ni Daddy. Pagpasok nila sa loob ng bahay, dumiretso sila sa kusina. Nakasunod naman kami ni Mami. Nakita ko na hinuhugasan ni Daddy ang kamay ni Angel na nakagat ng aso. Malalim ba ang kagat sa kanya ni Mucho? Hindi naman, mababaw lang ang sugat. Pero kailangan pa rin natin siyang dalhin sa Animal Bite Center para mapaturukan. Daddy, magiging okay na po ba si Angel? Oo anak, magiging maayos din ang kapatid mo. Kaya huwag ka na mag-alala. Ate, akit agat Angel. Agat ako ato eh. Sorry, hindi na naman kita naprotektahan. Anak, wala ka namang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Tama ang mami mo anak. Isa pa, natural lang ang pagiging makulit at malikot ng kapatid mo. Lalo na sa edad niya. Umiiyak na yumakap ako kay Mami. Matapos mahugasan ni Daddy ang sugat ni Angel ay dinala na siya sa ospital. Kami naman ni Mami ay naiwan doon. Lumipas pa ang 4 na taon, may naisip na naman akong ideya. Malapit na akong magtapos nun sa high school. Pero bago kami makamarcha, ay may pinagawa pa sa aming proyekto. 2 ang ginawa ko. Ang isa ay ipinasa ko na sa teacher ko. Ang isa naman ay ginamit ko para ipahamak na naman si Angel. Mami! Daddy! Oh anak, bakit umiiyak? Mami, yung project ko po. O bakit? Ano yung project mo? Nahihirapan ka ba? Hindi po. Si Angel po kasi. O bakit? Ano na namang ginawa ni Angel? Sinira po niya ang project ko eh. Ilang gabi ko pang pinagpuyatan ang output po na yun. Hindi ko po alam kung maihahabol ko pa po hanggang sa isang araw. Ano?
Ay naku naman, Gab. Tulungan mo ang panganay natin. Kakausapin ko lang si Angel. Sige. Anak, tutulungan ka ni Daddy Daddy, bakit po kaya ganito si Angel sa akin? Alam ko po na bata pa siya, pero minsan po kasi naiisip ko na baka dahil ampun ako, kaya hindi niya ako tanggap bilang ate. Huwag mong isipin yan, anak. Mahal ka ng kapatid mo. At kahit kailan naman, hindi ka namin tinrato ng iba ng mami mo. Isa pa, totoong anak ka namin. Hindi ka man nanggaling sa dugo namin. Nasa puso ka naman namin ng mami mo palagi. At alam kong ganun din ang kapatid mo. Daddy, mahal na mahal ko po kayo. Niyakap ako ni Daddy. Lihim naman akong napangiti. Mukhang nakukuha ko ang pabor nila. Pero hindi pa rin sapat. Kailangan ko pang mag-isip ng iba pa para mas paboran nila ako pagdating ng araw. Nang gabing yun ay pinuntahan ako ni Angel sa kwarto ko. May dala siyang isang baso ng gatas. Nakataas ang kilay ko na tinanong siya. Oh, anong ginagawa mo rito? Ate Lucifer, dinala lang po kita ng gatas. Tsaka gusto ko rin po mag-sorry. Sabi po kasi ni Mami, may mali po ako nagawa sa inyo. Tanga ka talaga, no? Nagsasorry ka pero hindi mo alam ang ginawa mong mali. Ay, bobo ka talaga. Ate, bakit po ba galit na galit ka sa akin? Hindi mo po ba ako mahal? Mahal? Nagpapatawa ka ba? Hay nako, bata ka pa kaya hindi mo pa maiintindihan. Akin na nga yung gatas tapos lumabas ka na. Ay, oo nga pala. Hindi ka naman magsusumbong, di ba? Alam mo naman na siguro mangyayari. Opo, ate. Kagaya ng dati, hindi siya nagsumbong kahit isang beses man lang sa mga magulang namin. Nang matapos na ang graduation ko ay napilitan akong tumira sa ibang bansa. Doon ako nag-aral ng kolehiyo bilang isang jewelry designer. Aaminin ko po, gusto kong sa akin mapunta ang jewelry store ni Mami Penelope. Kaya naman mas ginalingan ko pa. Mabilis lang na lumipas ang panahon. Nagtapos na ako sa kolehiyo. Umuwi ako ng Pilipinas. Hindi na ako nagpasundo noon sa airport. Gusto ko kasing sorpresahin sina Mami at Daddy. Pagdating sa bahay, naabutan ko na kinakausap ni Mami si Angel. Wala noon si Daddy. Anak, makinig ka sa akin. Kung gugustuhin mo lang, pwede namang kitang kuhanan ng tutor. Pero Mami, ginagawa ko naman po ang best ko kaya lang hindi po talaga ako kasing talino ni ate. Tingnan niyo po ang report card ko. Panay palakol. Nakakahiya po wag na lang po kaya ako mag-aral. Ang bilis mo namang sumuko, Angel. Paano na lang pala ang future mo kung hihinto ka ngayon pa lang? Lucy, anak! Nandito ka na! Bakit hindi ka man lang nagpasundo sa amin? Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka pala. Naku, hindi man lang kita napagluto. Mahigpit na niyakap ako ni Mami, habang si Angel naman ay nakatitig lang sa akin. Kaya naman sinita ko siya. Okay lang po, Mami. Gusto ko po sana kayo i-surprise Angel! O ano? Tititigan mo na lang ba ako? Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Hindi mo ba na-miss ang ate? Ate Lucy, syempre po na-miss po kita. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Humalik din siya sa pisngi ko. Palihim naman akong sumulyap kay Mami. Kitang-kita ko ang masaya niyang ekspresyon. Madali lang naman makuha ang kiliti ni na Mami at Daddy. Kailangan ko lang ipakita na mahal ko si Angel at mabait akong ate. Ang ganda niyong pagmasdan. Ay nako, naiiyak na naman ako sa tuwa. Ang mabuti pa mag-usap muna kayong dalawa ha. Magluluto na muna ako ng merienda. Manang, pakihanda po ang gamit ko sa pagbe-bake. Matapos sabihin yon ay umalis na si Mami. Naiwan naman kami ni Angel sa sala.
At para magpatuloy ang palabas ko ay malakas kong sinabi na may pasalubong ako para kay Angel. Ay, may pasalubong nga pala ako para sa'yo, Angel. Sandali. Hinalungkat ko ang maleta ko para hanapin ang isang kwadradong jewelry box na kulay pula. Hindi naman ako nahirapan. Nang makita ko na ang hinahanap ko ay masaya ko yung kinuha at inabot kay Angel. Para sa'yo. Para sa nag-iisa kong kapatid. Ako nag-design yan. Sana magustuhan mo. Para po sa akin, ate? Talaga po. Maraming salamat, Ate Lucy. Pero mukhang mahal po ito, ah. Ano ka ba naman? Simple nga lang yan eh. Isa pa, dinesign ko yan para lang talaga sa'yo. Tingnan mo kasi. Binuksan ni Angel ang box. Nanlaki pa nga ang mga mata niya nang makita niya ang laman nun. Isang set ng jewelry yon. May kwintas, pulseras, singsing at hikaw. Wow, ang ganda! Para po talaga sa akin ito, Ate Lucy. Oo nga, paulit-ulit. Maraming salamat po, ate. Matapos yon ay nagkumustahan muna kami. Umabot din ng mahigit kalahating oras ang pag-uusap namin bago dumating si Mami at si Manang na may dalang tig-isang tray. Oh, magmerienda na muna tayo. Gumawa ako ng egg pie. Ito kasi ang pinakamabilis na gawin eh. Uy, wow! Na-miss ko yan! Hindi masarap ang egg pie na nabibili ko sa convenience store na malapit sa kondo namin eh. Aba, mukhang may pasalubong ka kay Angel ah. Opo, Mami Penelope. Meron din po para sa inyo ni Daddy Gab. Talaga? Ay, ang anak ko talaga napakalambing. Kaya swerte talaga namin na ibinigay ka sa amin ng Diyos. Mas swerte po ako kasi inampon niyo po ako. Anak naman, hindi ka ampon. Sa puso namin ng daddy mo ay ikaw ang panganay namin at nag-iisang kapatid ni Angel. I love you, Mommy. I love you, Angel. Kitang-kita ko ang magandang ngiti ni Mami. Si Angel naman ay natulala. Parang hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya mula sa akin. Nang makahuma na si Angel ay bigla niyang ipinakita kay Mami ang pasalubong ko sa kanya. Mami, tingnan mo po ang pasalubong sa akin ni ate, oh. Si Ate Lucy para po nagdisenyo nito, kaya sobrang saya ko po talaga. Talaga? Ay, patingin nga ako. Ito po. Ipinakita niya kay Mami ang pasalubong na binigay ko. Pagkamangha ang nakita kong reaksyon ni Mami. Napansin ko pa na naiiyak siya habang hinahaplos-haplos ang mga alahas. Ikaw ang may design nito? Opo. Ang ganda po, ano? Galing-galing ni Ate Lucy. Nakaka-proud naman. Napakagaling mo talaga. Mabuti na lang at sa akin ka nagmana at hindi sa daddy mo. Mami, nagmana po ako sa inyong dalawa. Kami ni Angel. Naku po, Ate Lucy. Ikaw lang po yata. Hindi po kasi ako kasing talino ninyo eh. Panay palakol pa nga po ang grades ko. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ang mahalaga sinusubukan mo. Huwag kang sasuko. Pasasaan ba? Tataas din ang grades mo. Bata ka pa naman. May pagkakataon ka pang magkaroon ng mataas na grades. Tama ang ate mo. Kaya huwag kang susuko. Kung may hindi ka maintindihan, pwede ka namang lumapit sa amin. Tama si Mami. Pwede ka rin magtanong sa akin. Tutulungan kita. Sino pa ba ang magtutulungan? O siya, tama na muna yan. Magmerienda na muna tayo. Yun nga ang ginawa namin. Pinagsaluhan naming tatlo ang egg pie na ginawa ni Mami. Kinagabihan ay dumating na si Daddy. Nagulat pa siya nang makita niya ako. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. Lumipas pa ang mga araw. Abala ako noon sa pagpuno ng portfolio ko. Plano ko kasing kumuha muna ng experience sa isang malaking kumpanya. Nasa ganoong ginagawa ako nang bigla na lang akong makarinig ng 3 katok. Ano ba yan? Sandali lang po. Tumayo ako at lumapit sa pinto.
Binuksan ko yon. Bumungad sa akin si Angel na may dalang tray. May laman yun na juice at tinapay. Wala sa loob na napairap na lang ako. Hindi ko siya pwedeng sungitan. Baka kasi marinig ako ni na mami at daddy. Pasok! Tumalikod ako at naglakad palapit sa lamesang pinaggagawaan ko ng mga design. Nakasunod naman sa akin si Angel. Napabuntong hininga muna ako bago itinabi ang mga gamit ko na nasa mesa. Nang matapos na ako ay sinenyasan ko na lang siya. Inilapag naman niya sa lamesa ang tray na hawak niya. Pagkatapos nun ay lumabas na rin si Angel. Nakakainis talagang pagmumukha ni Angel. Kala mo talaga Santa. Nakakainis talaga. Kung hindi ko nga lang kailangan magbait-baitan eh. Nung ka talaga. Ay nako, may araw ka rin sa akin. Magsisimula na sana akong kumain nang bigla akong napatingin sa mga nakakalat na papel sa sahig. Doon may ideyang pumasok sa isip ko. Dinampot ko yon at inayos. Kumuha ako ng isang bagong folder sa drawer ng mesa ko. Maayos kong inilagay ang mga papel na pinulot ko sa sahig. Bukas, sisiguraduhin kong mapapagalitan ka na naman. Kung bakit ba naman kasi hindi ka nila magawang saktan o sigawan man lang. Hindi na bale. Bukas, alam kong magtatagumpay ako. Natawa ako sa naisip ko. Ibinalik ko ang folder sa drawer ko bago umupo ulit. Nang makaupo na ako ay kinain ko na ang dinala ni Angel. Kinabukasan, umalis na muna ako ng bahay. Nag-apply ako sa kumpanyang gusto kong pagsimulan. Ilang oras lang ako nawala sa bahay. Pagbalik ko, naabutan kong nag-uusap sina mami at daddy. Pasimple akong nakinig sa usapan nila. Hindi ko alam ang gagawin ko kay Angel. Mahina talaga ang utak niya eh. Ayaw naman niyang magpa-tutor. Wag na lang natin pilitin. Mas mahirap kung ma-pressure siya. Baka mas lalo lang siyang mawala ng gana mag-aral. Ay, alam ko nag-aalala ka sa future niya. Pero pasasaan ba't magiging okay rin siya? Sana nga. Nag-aalala ko eh. Hindi habang buhay na buhay tayo. Ayoko naman na pasanin lahat ni Lucy ang mga obligasyon. Dadating ang araw, magkakaroon na rin ng sariling pamilya ang panganay natin. Matalino at mabait si Lucy. Alam ko na kahit hindi sila tunay na magkapatid ni Angel, hindi niya pababayaan ang anak natin. Pero hindi nga pwedeng ganun na lang lagi. May sariling buhay si Lucy. Inampo natin siya hindi para habang buhay na alagaan ng magiging anak natin. Kung hindi para maramdaman niya ang isang buong pamilya. Naiintindihan naman kita. Huwag ka na masyado mag-isip. Marami rin naman tayo mga maipapamana sa kanila eh. Kaya kahit hindi sila magtrabaho, mabubuhay sila. Doon na ako umentra. Masaya at malakas ang boses ko na sinabing nakarating na ako. Sabay naman silang napalingon sa akin. Sinalubong nila at iginiya papunta sa sala. I'm home! Anak, kumusta ang lakad mo? Panigurado namang maganda ang resulta ng lakad niya. Tama po kayo dyan, Daddy. Kailangan ko na lang pong dalhin bukas sa mga sample design ko. Pero tanggap na po ako. Nakita po kasi nila na magandang paaralan po ang pinanggalingan ko eh. Nabilib din po sila sa portfolio na dinala ko. Para saan pa ang sample na dadalin mo bukas? Unang project ko po sa company. Pagpipilian para po sa bagong design na ilalabas nila. Talaga? Ay, ang galing talaga ng anak natin. Natanggap at nagkaproyekto ka agad. Kanino pa ba magmamana? Di sa atin. Tama po kayo dyan, Daddy. Nasaan po si Angel? Bala ko po sanang ayain kay kumain sa labas eh. Treat ko po. Aba, nasa itaas. Kanina pa nga hindi bumababa eh. Ganun po ba? Ay sige po, magbibihis na po muna ako. Ako na rin po ang tatawag sa kanya. Masayang tumangulang sina mami at daddy sa akin. Kaya naglakad na ako paakyat sa itaas. Dumiretso muna ako sa kwarto ko. Inilabas ko sa drawer ang folder na tinago ko. Pinunit ko isa-isa ang mga papel na nasa loob ng folder. Ikinalat ko yon sa kwarto.
Nang matapos na ako ay lumabas na ako sa kwarto. Naglakad ako palapit sa silid ni Angel. Kumatok lang ako ng 3 beses bago ko pinihit ang seradura ng pinto. Naabutan kong nakahiga lang si Angel at nakatanaw sa malayo, kaya biniro ko siya. Hoy! Baka mahipan ka na masamang hangin. Ay ate, ikaw po pala. Bakit po? Magbihis ka na. Aalis tayo. Sige po. Hoy, ba't ang tamlay mo? Nahihiya po kasi ako kila mami at daddy. Hindi po kasi talaga ako matalino eh. Hindi ko na nga rin po alam kung ano pa po ang dapat kong gawin para lang tumaas ang grades ko. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Kaya lang, lagi na lang po akong pasang-awa. Ay nako, kung ano-ano iniisip mo. Magbihis ka na ha. Magpapalit lang ako ng damit bago tayo umalis. Opo. Humanda ka na, Angel. Mas lalo ko pang dadagdagan ang bigat na nararamdaman mo. Bobo ka kasi. Umalis na ako sa kwarto ni Angel. Nakangiti akong naglakad papunta sa kwarto ko. Nang makapasok na ako ay sumigaw ako ng malakas. At para mas kapanipaniwala ay gumawa pa ako ng malakas na ingay. Itinumba ko ang upuan kong nasa harap ng lamesa ko. Hindi! Ang mga designs ko! Hala! Ano nangyari? Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng mga yabag. Mas lalo naman akong naghysterikal. Sinabayan ko rin ng pag-iyak. Nang makarating sila mami at daddy ay lumuhod ako para damputin ang mga piraso ng papel na nasa sahig. Niyakap ko pa yun habang umiiyak. Ang mga designs ko! Wala na! Anak, anong nangyayari? Bakit ang kalat sa kwarto mo? Tumayo ako mula sa pagkakaluhod. Patakbo akong lumapit sa mga tumayong magulang ko simula nang ampunin nila ako. Hilam ko pa po ang mga peking luha ko. Mami, Daddy, wala na po. Hindi na matutuloy yung unang proyekto ko. Sira na po lahat eh. Sino ang may gawa nito? Hindi ko rin po alam eh. Pagpasok ko po rito, magulo na yung kwarto. Nakakalat na rin po sa sahig ang mga napulit na draft ko. Ano na po ang gagawin ko, Mami? Daddy! Kumalma ka anak, mag-iisip tayo ng paraan. Hindi ko na po kayang gumawa ulit eh. Tutulungan kita anak, huwag ka nang umiyak. Designer din ako. Matutulungan kita sa paggawa ng drafts. Pwede mong i-revise ang details. Maganda ang suwestyon ng mami mo, anak. Nasa ganong pag-uusap kami nang biglang sumulpot si Angel. Nakakunot ang noo niya na parang naguguluhan. Lumapit siya sa amin at nagtanong. Ano pong nangyari? Bakit po umiiyak si Ate Lucy? Angel, may sumira ng draft ko. Sandali. Kanina ka pa ba rito sa taas? Napansin mo ba kung may pumasok sa kwarto ko? Opo, pag-alis po kanina umakyat na ako. Pero wala po akong napansin na umakyat na iba. Dahil kanina naman po, maagang nakalinis si Manang. Nandito ka pa po noon. Eh kung ganon, sinong gumawa nito? Sigurado ka ba, Angel? Opo. Kung ikaw lang nandito, ibig sabihin... Angel, magtapat ka. May alam ka ba sa nangyari? Ikaw ba ang gumawa nito? Bakit? Wala po akong kinalaman dyan, ate. Mami, daddy, naniniwala naman po kayo sa akin, hindi ba? Hindi sumagot sina mami at daddy sa tanong ni Angel. Kinuha ko naman ang pagkakataon na yon para mas idiin pa siya. Kung hindi ikaw ang gumawa, sino? Wala naman tayong ibang kasama rito sa bahay. Sa'yo na rin ang galing na ikaw lang nandito sa taas eh. Ate Lucy, maniwala ka naman po sa akin. Hindi ko po kayang sirain ang pinaghirapan mo.
Alam ko, gabi-gabi ka nagpupuyat para lang sa mga disenyong yan. Hindi ko po magagawa ang ibinibintang mo sa akin. Aminin mo na lang ang totoo, Angel. Hindi magagalit ang ate sa'yo. Basta magsabi ka lang ng totoo. Totoo po talaga ang sinasabi ko. Huwag na kayong magtalo. Aalamin ko kung sino ang gumawa nito. Angel, bumalik ka na muna sa kwarto mo, anak. Lucy, pagtulungan nyo na lang muna ng mami mo ang sample design na ipepresent mo bukas. Nagdiwang ang loob ko nang makitang umiiyak na tumakbo si Angel palabas ng kwarto ko. Si Mami naman ay malungkot lang na nakayuko, habang si Daddy ay nakakunot ang noo na parang ang lalim ng iniisip. Kinabukasan ay nagpunta ako sa kumpanya para ipasa ang totoong sample ko. Nagpanggap lang ako kina Mami na may dalawa akong natapos nung nakaraang araw. Kahit dadalawa lang ang iprinisinta ko ay nakuha ko pa rin ang proyekto. Nang matapos na yon ay pinagpahinga na muna ako ng boss ko. Pinapabalik na lang niya ako sa susunod na araw kaya umuwi na ako. Pag-uwi sa bahay, habang umaakyat ako sa hagdan ay nakita ko si Angel. Parang inabangan niya talaga ako. Ngumiti naman ako sa kanya. Hanggang sa makarating ako sa pinakatuktok kung saan nakatayo si Angel. Ate, pwede po ba tayo mag-usap? Ano naman ang pag-uusapan natin? Yung nangyari po kahapon, gusto ko lang po sabihin na hindi po talaga ako may gawa nun, ate. Mahal po kita at iniidolo. Alam ko. Talaga po. Sino po ang gumawa nun sa mga gawa mo po? Hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, boba ka pa rin. Hindi pa ba halata na palabas lang ang lahat? Palabas? Anong palabas ko lang ang lahat? Hindi naman talaga yun ang mga sample draft ko, no? Kopya lang yun ng mga nasa portfolio ko. Bakit mo po ako pinagbintangan? Hindi pa ba halata? Alam mo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ka lang ba o natural na bobo ka. Ginawa ko yun para malaman mo na mas mahal ako ng mga magulang natin kahit na ampon lang ako. Ang talino ko, di ba? Nakukuha ko palagi ang simpatya nila mommy at daddy. Samantalang ikaw, lagi nilang napagsasabihan. Nasisisi sa bagay na wala ka naman talagang kinalaman. Hindi po totoong sinasabi mo. Okay naman po tayo Binigyan mo pa nga po ako ng alahas na ikaw mismo ang nag-design. Hay nako, Angel. Bata ka pa nga talaga. Walang kamuwang-muwang sa gulo ng mundo. Nakakatawa ka? Diyan ka na nga. Tinalikuran ko na si Angel. Iiwan ko na sana siya. Pero nahawakan niya ako sa siko, kaya humarap akong muli sa kanya. Doon ko nakita ang mga namumuong luha sa mga mata niya. Sa likod naman niya ay ang mahabang hagdan. Bigla na lang may pumasok na ideya sa utak ko. Kasunod nun ay naulinigan ko ang boses ni na Mami at Daddy na papalapit. Kaya naman muli na naman akong nagdrama. Angel, ano ginagawa mo? Gusto ko lang namang humingi ng tawad sa mga sinabi ko sa iyo kahapon. Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin? Bakit? Mahal na mahal kita, Angel. Oo, alam ko ampun lang ako pero sa puso ko, totoong kapatid kita. Ate Lucy, ano po bang sinasabi mo? Hindi po kita maintindihan. Hinila ko ang kamay ni Angel para magkapalit kami ng pwesto. Alam kong kabaliwan ang gagawin ko. Pero buo na ang desisyon ko. Ang nasa isip ko lang ng mga sandaling yon, kailangang mas sumama pa ang tingin ng mga magulang namin kay Angel para sa akin lang ang pabor nila pagdating ng araw. Sorry na talaga. Nadala lang ako ng emosyon ko kahapon. Hindi ko naman alam na ikinasama pala ng loob mo yun eh. Magkapatid tayo, di ba? Mahal mo rin naman si ate, di ba? Angel! Wag! Sinadya kong ihulog ang sarili ko sa hagdan. Nagpagulong-gulong ako. Napakasakit nun.
lalo na nang tuluyan akong bumagsak sa pinakakanto ng hagdan. Magkaganon pa man ay alam ko na magagalit na ng tuluyan sina Mami kay Angel. Yon ang mahalaga. Sa pagbagsak ko ay natanaw ko sina Mami at Daddy na papalapit sa akin. Napahawak naman ako sa ulo ko. Nang makalapit na sila sa akin ay nagmamadali naman si Daddy na buhatin ako, habang si Mami naman ay naiiyak na naman. Babaging Diyos, ang anak ko! Gab, mauna na kayo sa ospital. Kukuha lang ako ng mga gamit. Sige. Matapos ang usapan nila ay saka ako dinala ni Daddy sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Kaagad na inasikaso naman ako ron, kaya nalinisan kaagad ang maliit na sugat ko sa ulo. Habang wala pa si Mami ay nagpasya akong siraan na naman si Angel kay Daddy. Gusto kong magalit sila ng husto sa kanya para mawala na siya sa landas ko. Daddy, Nandito lang si Daddy, anak. May gusto ka ba? Tubig. Daddy, may hihilingin po ako sa inyo. Ano yun, anak? Huwag po ninyo sanang pagalitan si Angel. Anak, may itatanong ako. Pero gusto ko magsabi ka sa akin ng totoo. Opo, hindi naman po ako sinungaling eh. Pinalaki niyo po ako ng tama. Kanina kasi narinig namin na nag-uusap kay ni Angel bago ka mahulog. Ano ba ang nangyari? Ano po kasi, nasalubong ko po siya sa hagdan. Kaya naisip ko po na humingi ng tawad sa kanya sa nangyari kahapon. Masyado po ako nagpanik at naging emosyonal. Kaya ko po siya napagbintangan. Kaso lang po, Malungkot ang ekspresyong ipinakita ko kay Daddy kahit pa nga natutuwa ako sa pag-i-imagine kung ano ang magiging reaksyon niya sa mga susunod kong sasabihin. Sinamahan ko pa yon ng pagyuko at kunwaring pagpupunas ng luha ko na wala naman talaga. Kaso lang ano, anak? kaso lang po nagalit siya eh. Sinisisi niya po ako dahil pakiramdam po niya. Inaagaw kong hindi naman po para sa akin. Sinabi pa po niya na ampon lang ako, kaya tama lang pong nangyari kahapon. Sinubukan ko po siyang pakalmahin. Kaya alam mo kang nagalit po talaga siya sa akin eh. Sinabi ko kahapon. Kaya aksidente niya po akong naitulak sa hagdan. Ano? Paano? Hindi naman bayolente ang kapatid mo. Mas madalas na tahimik lang din siya. Ay, mukhang nagkulang kami ng paggabay sa kanya. Saan niya kaya natutunan ng bagay na yun? Hindi ko maintindihan. Mabait ang kapatid mo eh. Paano siya makakapagbitaw ng mga ganong salita sa'yo? Nagulat din po ako, Daddy. Hindi ko rin po alam. Di naman po siya dating ganyan eh. Alam kong nagtatampo lang po siya sa akin, pero ayoko rin po na dumating ang panahon na hindi na lang po ako ang ganituhin niya eh. Hayaan mo na, anak. Ako na ang kakausap sa kanya sa pagkakataong ito. Ibabalik natin ang kapatid mo na mapagmahal, maalalahanin at malambing. Kaya huwag ka nang mag-isip pa. Sa ngayon siguro, dala ng pagdadalaga niya kaya may mga pagbabago sa ugali niya. At para mapanatag ka, sige, hindi namin sasaktan o sisigawan si Angel. Alam kong mahal na mahal mo ang kapatid mo. Salamat po, Daddy. Tama po kayo. Mahal na mahal ko si Angel. Hormonal changes lang po siguro nangyayari sa kanya. Hindi ko na po ilalahad ang lahat ng iba pa po naming napag-usapan, Lola Telang. Pero yun na po ang simula ng akala kong tagumpay. Ilang araw akong nasa ospital, pero kahit minsan ay hindi ako dinalaw ni Angel. Sa tuwing tatanungin ko ang aming magulang ay iisa lang ang sagot nila. Yun ay ang nagninilay-nilay daw si Angel sa mga pagkakamali niya. Nang makauwi na ako ng bahay ay nagtataka ako na parang wala si Angel. Kaya sinubukan kong pumasok sa kwarto niya. Pero wala siya ron. Natuwa naman ako sa pag-aakalang naglaya siya. Iniisip ko pa noon kung paano ang gagawin ko na namang drama
para isipin ni na Mami na concerned ako kay Angel na siyang totoong anak nila. Ano kaya? Sisigaw ba ako? Ay, wag. OA masyado yun. Alam ko na. Pupuntahan ko na lang sila, Mommy. Kunwari magtatanong. Tama. Buti na lang talaga, magaling akong umarte. Malaking tulong talaga sa akin ang panonood ng mga palabas sa TV. Bata pa lang ako. Gamit na. Yun nga ang ginawa ko. Bumaba ako at pinuntahan sa sala sina Mami. Naabutan ko silang nag-uusap. Tungkol yun sa mga ipapamana sa amin. Gusto nang ipaayos ni Mami kay Daddy ang lahat para maibigay daw sa amin sa tamang panahon. Gusto ko pa sanang pakinggan ang usapan nila. Kaya lang ay mawawala ang momentum ng drama ko. Malalaki ang ginawa kong hakbang habang tinatawag sina Mami at Daddy. Mommy? Daddy? Nasaan po si Angel? Pinuntahan ko po siya sa kwarto niya para kumustahin eh. Kaya lang po wala siya ron. Hindi ba nabanggit ng daddy mo sa'yo? Nangunot ang noo ko. Nagtaka ako kung bakit reaksyon lang ang ekspresyon nila. Hindi ko tuloy malaman kung ano ba ang mararamdaman ko. Lalo na at mukhang hindi naglaya si Angel. At nakumpirma nga yun sa sinabi ni Daddy. Hindi ko nga pala nabanggit sa'yo nung nasa ospital ka. Nag-aalala kasi kami na baka bigla ka nalang magpa-discharge kahit hindi ka pa magaling. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nasaan po ang kapatid ko? Huwag ka na mag-alala. Pinauwi lang namin sa probinsya si Angel. Kina Tita Malu nyo. Naisip kasi namin na baka iba talaga ang gusto ng kapatid mo eh. Wala siyang hilig mag-aral pero mahilig siya sa hayop. Ayon sa therapist niya, mas makakabuti sa kanya kung malalapit siya sa mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Para malis din ang mood swing niya na normal lang daw sa mga teenager. Nasa farm po si Angel? Ha? Paano po siya mabubuhay doon? Hindi po siya sanay sa buhay probinsya. Sinabi ko lang ang mga yon. Pero ang totoo ay masayang masaya ako sapagkat masosolo ko na sina Mami at Daddy. Mas mapapalapit pa ako sa kanila. Mas malaki na ang chance na sa akin na mapupunta ang jewelry store ni Mami at ang ilang ari-arian pa. Lumapit sa akin si Daddy at ipinatong niya ang palad niya sa balikat ko. Huwag ka na mag-alala. Tuwing weekends, dadalawin natin siya. Doon tayo hanggang gabi ng linggo. Pero kailangan ko na po mag-report sa trabaho. Hindi ko po alam kung pwede ako ng weekends. Simula ng araw na yon, ganun nga ang naging setup namin. Kada Biyernes ng gabi ay nagpupunta kami sa Aurora para puntahan at dalawin si Angel. Naging maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Batid ko naman kasing sa akin na ipamamana ni Mami ang inaasam kong jewelry store namin. Mabilis na lumipas ang mga taon. Dumalang na akong sumama kina Mami sa farm namin. Ako na kasi ang namamahala ng pinapangarap kong store. Kaya sina Mami na lang ang nagpupunta kay Angel. Bagamat nasa akin na ang pangarap ko ay napapansin ko rin na mas napapadala sila Mami kay Angel. Kung noon ay tuwing weekend lang, pero nang panahong yon ay halos doon na sila tumira. Aaminin ko po, Lola Telang, nakadama ako ng takot ng mga panahong yon. Takot na bawiin nila sa akin ang nasa akin na at ibigay yon kay Angel. Dala ng takot ko na yon ay may naisipan akong gawin. Gagayahin ko ang napanood ko na pelikula, yung binarang sila Christine Reyes. Nakalimutan ko na po ang title noon, Lola Telang. Pero yun nga po ang naisip kong gawin. Hindi maaari. Paano kung maagaw sa akin ni Angel ang lahat ng pinaghirapan ko? Hindi! Hindi ako papayag. Kailangang mawala na lang si Angel. Lintik naman kasi. Aha, tama, alam ko na. Ano kaya kung barangin ko na lang siya? Pahihirapan ko siya. Sisiguraduhin kong mararamdaman niya sa bawat himaymay ng laman niya ang matinding sakit. Yun nga ang ginawa ko.
kung saang-saang site ako naghanap ng mga impormasyon kung paano ba gagawin ang barang. Sumali pa po ako sa mga forum at online groups. Ilang buwan pa bago ko natagpuan si Katoro. Nakilala ko siya dahil sa forum. Marami na siyang naturuan at lahat naman ay naging successful. Kaya naman naniwala ako. Nagpaturo ako sa kanya. Ilang buwan din bago ko natutunan ang dapat kong matutunan. Nang alam ko nang kaya ko na ay inihanda ko na ang mga gagamitin ko. Nagbayad pa ako ng mga tao na kukuha ng mga insekto para sa akin. Kay Katoro ko naman in-order ang iba pang kagamitan. Nang okay na ang lahat ay isinagawa ko na ang plano kong pangbabarang kay Angel. Humanda ka na, Angel. Ito na ang magiging katapusan mo. Sisiguraduhin ko na hihilingin mo na lang na mamatay ka na kaysa mahirapan ng husto. Sinigurado ko na munang nakapatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay bago ako nagsindi ng kandila sa ibabaw ng lamesa sa kwarto. May inusal akong dasal ng pagriritual na natutunan ko kay Katoro. Pagkatapos nun ay inilapag ko naman ang larawan ni Angel sa harap ng kandila. Sa ibabaw ng larawan ay ipinatong ko ang isang maliit na boteng naglalaman ng iba't ibang insekto. Sa muling pag-usal ko ng dasal ay bigla na lang kumulog at kumidlat sa labas. Napangiti ako at saka binuksan ang bote. Nagwawala ang mga insekto. Pero hindi sila lumalabas sa bote. Hinahayaan nila ang magiging utos ko. Kaya naman inilahad ko na ang gusto kong ipagawa sa kanila. Humayo kayong lahat at magparami sa katawan ni Angel. Unti-untiin ninyong ubusin ang laman niya hanggang sa maubos ng husto. Sundin ninyo ang aking utos! Matapos kong sabihin yon ay binanggit ko na ang huling salitang Latin para sila ay sumunod sa akin. Malaki ang ngiti ko nang makitang lumabas na nga ang mga insekto sa bote at nagsialis. Matapos ang ginawa ko ay hinipan ko ang kandila saka tinakpan ang buong lamesa ng itim na telang may marka ng pentagram. Nang magawa ko na yon ay humiga na ako sa kama ko. Napagod ako at parang nanghihina. Pero malaki naman ang ngiti sa labi ko. Masayang masaya rin ako. Kinabukasan, nagising ako nang may maramdaman ako sa hita ko na parang gumagapang. Dinilat ko ang mga mata ko at saka itinaas ang kumot ko. Nangunot ang noo ko nang wala naman akong nakita. Napapailing na bumangon na ako at nagtungo sa banyo ng kwarto ko. Ginawa ko ang pang-umaga kong routine bago nagbihis ng pambahay. Nang nakabihis na ako ay bumaba na ako. Balak kong magluto ng pancake. Pero nasa hagdan pa lang ako ay may mabangong aroma ng butter na akong naaamoy. Nangunot pa ang noo ko sapagkat alam kong mag-isa lang ako sa bahay. Nagbakasyon kasi si Manang sa kanila at malapit na ang Pasko. Sila Mami at Daddy naman ay nasa Aurora pa. Kinabahan ako bigla. Dahan-dahan ang ginawa kong paghakbang papunta sa kusina. Pagdating doon ay may nakita akong babaeng nakatalikod. Kahubog niya si Angel. Angel? Ikaw ba yan? Paanong... Lumingon siya sa akin. Nakangiti at saka ako binati ng magandang umaga. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Makinis pa rin ang balat niya at mukhang hindi umepekto ang ginawa kong barang sa kanya. Habang nag-iisip ako ay bigla siyang lumapit sa akin at kinapapa niya ang noo ko. Wala na ang ngiti sa labi niya nang bigla niya akong tanungin na siyang nagpabalik sa wisyo ko. Ate Lucy Pearl, may sakit ka ba? Bakit ang dami mong pantal? Ha? Ano? Pantal? Ako? Nagbibiro ka ba? Paano ako magkakapantal? Ano bang ginagawa mo rito? Ha? Nasaan sila Mami siya si Daddy? Ate Lucy, may mga pantal ka nga talaga. Tingnan mo ang braso mo. Hinawakan niya ang kamay ko at itinaas yun.
Kaya naman wala sa loob na napatingin ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang totoo nga ang mga sinasabi niya. Punong-puno ng pantal ang mga braso ko. Kulay pula yon at parang gumagalaw-galaw pa. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako. Pero isa lang ang sigurado ko ng mga sandaling yon. Hindi ako nagtagumpay sa ginawa kong pangbabarang kagabi. Magtatanong pa sana ako ulit kay Angel kung nasaan si na Mami. Pero bigla na lang kumirot ang ulo ko. Parang kinukot-kot ang utak ko sa sobrang sakit. Napaupo pa nga ako dahil doon. Hanggang sa mawalan ako ng malay. Ngunit bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim, ay nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Angel. Bumubuka ang kanyang bibig pero wala akong narinig na kahit anong salita. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Basta pagdilat ko ay nasa loob na ako ng kwarto ko. Nasa tabi ko naman si Angel. Anong nangyari? Gising ka na po pala ate, sandali po Tatawagin ko lang po sila daddy. Angel, ano ba ang nangyari? Nawalan ka po ng malay Mabuti na lang, saktong dumating sila mami. Natingnan ka na po kanina ni daddy. Ang sabi naman po niya, ayos ka lang pero hindi niya raw po alam kung saan galing ang mga pantal mo. Bakit hindi ninyo ako dinala sa ospital? Hindi ko rin po alam. Wala ka talagang kwenta. Lumayas ka nga sa harapan ko. Hindi naman sumagot sa akin si Angel. Lumabas siya at naiwan akong mag-isa. Naiinis na sinubukan kong bumangon. Pero nagtaka ako nang hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Wala rin akong maramdaman mula roon. Pabigla akong tinanggal ang nakatabing sa katawan ko na kumot. Nagulat ako nang makitang butas-butas ang balat ko roon. Ang nagpabigat pa sa akin ay may nakita akong insektong lumalabas-pasok sa butas ng balat ko. Kaya naman napasigaw ako ng malakas. Mami! Daddy! Hindi naman nagtagal ay pumasok ang humahangos kong mga magulang. Napahinto pa sila malapit sa akin nang makita nila ang itsura ng mga paa at hita ko. Nakita ko pang nasusukang lumabas ulit si Mami. Doon naman biglang pumasok si Angel. Ano po ang nangyari kay Ate Lucy Pearl? Hindi ko rin alam. Hindi naman ganyan ang mga paa at hita niya kanina nang tignan ko siya. Hindi! Hindi ito maaari! Ayoko! Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang bigla na lang akong may maramdamang gumagapang at tumutusok-tusok sa lalamunan ko. Pinilit kong isuka yon hanggang sa lumabas na nga. Nagulantang ako nang mapagtantong isang malaking salagubang na kulay itim. Kung nagulat ako ay mas lalo na sina Daddy. Pero nagtaka ako nang may biglang sinabi si Angel. Daddy, sa palagay ko, hindi po yata doktor ang kailangan ni ate. Anong ibig mo sabihin? Nangyari na rin po kasi ang ganito noon sa kapitbahay namin sa probinsya ni Tita Malu. Ang kaibahan lang po, ang mga uod naman ang lumalabas sa kanya at hindi insekto. Simula noon, lagi na akong pinagsusuot ni Tita ng kwintas na ito. Inilabas ni Angel ang isang medalyon na may mga nakaukit. Ipinaliwanag niya ang gamit nun ay upang maprotektahan siya sa kahit anong kapahamakang hindi pisikal. Dahil sa mga narinig ay galit na binato ko siya ng unan. Wala na akong pakialam kung magalit pa sa akin sina Mami at Daddy. Ang alam ko lang ay si Angel ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kahit pa nga ako naman talaga ang gustong mambarang sa kanya. Tang-ina ka talaga Kahit kailan perwisyo May nalalaman ka pang proteksyon. Anak ka siguro talaga ng demonyo, no? Kaya hindi ka tinatabla ng barang. Ate Lucy Pearl, ano po ang sinasabi mo? Punyeta ka! Matapos kong sabihin yon ay bigla na lang akong sinampal ni Daddy. Nagulat ako sa ginawa niya. Yon ang unang pagkakataon na sinaktan niya ako. Nanginginig na napatitig ako sa kanya. Kitang-kita ko ang galit at pagka-disappoint sa mukha niya.
Tatawagin ko pa lang sana siyang daddy nang talikuran niya ako. Lumabas siya ng kwarto. Kaya naiwan kaming dalawa ni Angel. Ate Lucy, ibig mo po bang sabihin, binalak mo akong barangin? Eh ano naman ngayon? Masaya ka na ba? Hindi mo po dapat na ginawa yun, ate. Magkapatid po tayo. Umalis ka na! Ayoko na makita ang mukha mo! Sige po, iiwan na po muna kita. Tinalikuran ako ni Angel. Nang makalabas na siya ng kwarto ay doon ako umiyak ng umiyak. Doon lang din pumasok sa isip ko na mukhang ito na ang karma ko. Lumipas pa ang mga linggo at mas lumala ang kalagayan ko. Hindi na rin ako makapagsalita man lang. Nangangamoy na rin ang mga sugat ko na pinamahayan na ng mga insekto. Magkaganon pa man ay matyaga pa rin akong inaalagaan ni Mami at ni Angel. Isang araw ay pumasok si Angel na may kasamang matandang babae. Pagpasok pa lang niya ay parang hindi na ako makahinga. Nagsimula ring maggalawan ang mga insektong nasa loob ng katawan ko. Parang gusto nilang kumawala. Gustuhin ko mang sumigaw ay walang boses na lumabas sa bibig ko. Nang makalapit na sila sa akin ay sakalang ipinakilala ni Angel ang matanda. Ate Lucy Pearl, huwag ka na po mag-alala. Gagaling ka na po. Nandito na si Manang Lita para gamutin ka. Siya ang pinakamagaling na albularyo kay Tita Malu. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Parang nagsisisi ako na hindi. Sa buong panahon na ganito ang lagay ko ay walang ginawa si Angel kundi ang pagtiyagaan akong alagaan. Kahit pa nga inaaway at pinahihirapan ko siya. Ang tanging nagagawa ko na lang ay ang maluha. Nang magsimula na akong gamutin ng albularyo ay mas lalo akong nakaramdam ng kirot sa bawat parte ng katawan ko. Hindi ko na nga po matandaan pa kung gaano katagal ang gamutang yon. Ang tanging natatandaan ko po ay hinawakan ako ni Angel sa mga kamay ko. Kahit papuno yun ng sugat ay hindi man lang siya nandiri. Habang ginagamot po kasi ako ay nawalan ako ng malay sa kalagitnaan ng gamutan. Nang idilat ko ang mga mata ko ay napansin ko na mas gumaan na ang pakiramdam ko. Sinubukan kong igalaw ang aking mga paa. May pakiramdam na ulit yun. Maging ang mga kamay ko ay ganon din. Susubukan ko sanang bumangon, pero hindi pa man ako nakakakilos ay bigla na lang akong pinigilan ni Angel. Ate Lucy, huwag ka na po muna tumayo. Hindi pa po magaling ang mga sugat mo. Angel? Ang boses ko! Bumalik na ang boses ko! Mami, Daddy, nakakapagsalita na po ulit si Ate Lucy Pearl. Nakarinig ako ng mga yabag papalapit sa amin. Ilang sandali pa ay nasa harapan ko na sina Mami at Daddy. Naiiyak si Mami at saka mas lumapit pa para ako ay yakapin. Habang si Daddy ay walang ekspresyon, ang mukhang nakatitig lang sa akin. Alam ko sa sarili ko na ako ang may mali simula pa lang noong una. Kaya naman tinawag ko si Daddy. Alam ko po na walang kapatawaran ng mga ginawa ko kay Angel. Aaminin ko po na ang lahat ng mga sumbong ko sa inyo, parte lang po ng mga palabas ko. Sinasadya ko po na ipahamak at ilayo ang loob ninyo kay Angel. Natakot po ako eh. Totoong anak niyo po kasi siya. Samantalang ako po, ampon lang. Nagsisisi po ako sa mga pagkakamali ko. Sana po, mapatawad din niyo ako sa lahat. Lalo ka na, Angel. Hindi ako naging mabuting ate. Nabalot ng katahimikan ang buo kong kwarto matapos kong sabihin ang mga katagang yon. Nanginginig na napahagulgul ako at napatakip ng mukha gamit ang dalawang kamay ko. Nang bigla na lang may yumakap sa akin. Huwag ka na pong umiyak, Ate Lucy Pearl. Pwede naman po tayo magsimula ulit eh. Tama ang kapatid mo. Pasensya ka na rin anak ha. Sinubukan naman namin ng daddy mo na maging pantay ang pagtrato namin sa inyo. Hindi ko alam na may nararamdaman ka na palang ganyan.
Pasensya ka na rin kung nasampal kita noon. Nabigla lang ako. Sinisisi ko ang sarili ko dahil pakiramdam ko nasa amin ni Mami niyong mali. Kami ang nagpalaki sa iyo eh. Angel, Mommy, Daddy. Niyakap din nila ako, Lola Telang. Mahigpit na yakap. Puno ng pagmamahal. Bagay na hindi ko isinawalang bahala noon. Magkaganon pa man ay muling nagbukas ang isang pinto kung saan ay mas pipiliin ko na lang makontento. Hindi para sa yaman, kundi para mas maging masaya na ang pamilyang nagmamahal, nag-aalaga at hindi ako iiwan. Lola Telang, simula po nang mangyari yon ay doon ko lang napagtanto kung paano ba talaga ang maging masaya. Naging mas malapit na rin po kami ni Angel. Tsinatsaga ko rin pong i-tutor ang nakababata kong kapatid. Tinuturuan ko na rin po siya kung paano ang pamamahala sa jewelry store namin. Ganun pa man ay mas interesado siyang manggamot ng mga hayop. Sina Mami at Daddy naman ay nag-retire na. Lagi na lang silang nasa bahay. Si Mami Penelope ay lagi pa kaming ipinagluluto ng iba't ibang tinapay. Masaya na po kami ngayon. Malaki po ang naging ambag ng pambabarang ko para magising ako sa katotohanan. Marami akong napagtanto at natutunan. Masyado na po yatang mahaba ang sulat ko, Lola Telang. Kaya dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng istorya ko, Lola Telang. Ang isa po sa iyong masugid na tagapakinig, Lucy Pearl. P.S. Nais ko lang pong ibahagi ang ilang aral na natutunan ko sa mga maling desisyon at gawain ko. Huwag nating hayaang lamunin tayo ng takot, inggit at lalo na ng galit, sapagkat walang mabuting maidudulot yon sa ating buhay. Naway mas piliin natin ang maging mabuti, lalo na sa mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. God bless and more power. Muli, ako po ay si Lucy Pearl na isang walang yang ampon na nagising at nagsisi. Mga apo, naway nasiyahan kayo sa kwento ni Lucy Pearl. Kung kayo ay may mga komento at opinyon, ilagay ninyo sa comment section upang aming mabasa. Naway may hatid na magandang aral ang ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Ronald Belza Bahado, Neriza Molina, Sydney Crosswind, Risa Porras, Giselle Desi Garcia, sa asawa niyang si Royet Garcia na nasa Taiwan, Regina Endrina, Jenny Suzuki, Lolita Peteza, Hasmin Vicente, Cheryl Vertudazo, Jenny Comia, Regina Navarro, Arlene Castro Ramos, James Abuero, Telma Tarle Villasica, Richelle Ann 19, Nana, Febe Rañada, Maria Evelyn Santos, Borge Carpio. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.